At kami naman ang Group 2, nagrepresenta ng tekstong deskriptibo. At ako naman si Jerry De La Torre. Ako naman si John Oliver Danong. Ako naman si James Miko A. De Villares. At nandito kami para magrepresenta ng tekstong deskriptibo. At sana makinig kayo ng maigi para may matutunan kayo ano ang tekstong deskriptibo. Magandang araw po sa lahat at tatalakayin natin ang tekstong deskriptibo. Ano ba ang tekstong deskriptibo? Ito ay isang uri ng akda na naglalarawan o nagbibigay ng mga detalyong impormasyon tungkol sa isang tao, bagay, lugar, karanasan o pangyayari. Layunin nitong ipakita sa mga mambabasa ang maraming impormasyon gamit ang mga salitang naglalarawan upang makabuo ng malinaw at buhay na larawan sa kanilang isipan. Ang tekstong deskriptibo ay maaaring gamitin sa iba't ibang larawan tulad ng panitikan, pananaliksik, journalism at maging sa pang-araw-araw na komunikasyon. Ito ay isang mahalagang uri ng teksto na naglalayong magbibigay ng korektong impormasyon at pag-unawa sa mga bagay-bagay sa paligid natin. Ito ang tatlong uri ng tekstong deskriptibo. Una, deskripsyong teknikal. Pangalawa, deskripsyong karaniwan. Pangatlo, deskripsyong impressionistiko. Ang deskripsyong teknikal, ito ang magbibigay ng paglarawang detalyado at gumagamit ng mga eksaktong salita sa pagbibigay ng katangian. Pangalawa, ang deskripsyong karaniwan. Ito naman ay uri ng paglarawan sa pamagitan ng pagbigay ng impormasyon, pagkalahatan at maraming tao o bagay ang nagtataglay ng ganoong katangian. Halimbawa, si Inson ay mapayat na matangkad. Ang iskinita na iyon ay masikip, madilim, at mayroong hindi magandang amoy at mausok pa. Ito ay gumagamit ng mga paglarawang pagkakalahatan, madalas makita sa maraming tao o lugar. Elemento ng tekstong deskriptibo. Una, pandama, sensory details. Pangalawa, salitang naglalarawan. Pangatlo, organisasyong at estratehiya. Pang-apat, paksa. Elemento ng tekstong deskriptibo. Ang tekstong deskriptibo ay binubuo ng iba't ibang elemento na nagtutulong-tulong upang makabuo ng isang malinaw at buhay na larawan sa isipan ng mga mambabasa. Narito ang ilan sa mga pangunahing elemento ng tekstong deskriptibo. Una, pandama, sensory details. Ang mga detalyadong paglalarawan gamit ang mga pandama tulad ng paningin, pandinig, pangamoy, pandama at panlasa ay nagbibigay ng masusing impormasyon sa mga nagpapadama sa kanila ng tunay na karanasan o larawan sa isipan. Salitang naglalarawan. Ang paggamit ng mga salitang naglalarawan tulad ng mga pag-uri, mga pahayag na may kaugnayan sa mga pandama at iba pang mga detalye ay nagpapalabas ng mga imahe sa isipan ng mambabasa at nagbibigay buhay sa teksto. Organisasyon at estratehiya. Ang maayos na organisasyon at estratehiya sa pagpapakilala at pagpapakumbaba ng mga impormasyon ay mahalaga sa tekstong deskriptibo. Ito ay maaaring sundan ng kronolohikal na pagkakasunod-sunod, pagkagrupo, tematiko o paggamit ng iba't ibang estratehiya tulad ng paggamit ng pagtutumbas o pagtutulad. Ito ay uri ng paglalarawan. Una, objektibong paglalarawan. Pangalawa, subjektibong paglalarawan. Ang una, objektibong paglalarawan. Ang uri ng paglarawan na ito ay nagbibigay ng impormasyon sa isang bagay, lugar, o karanasan ng tuwiran o at objektibo.
Ginagamit ang mga katotohanan, datos at detalye upang ilarawan ang paksa. Halimbawa, sa paglarawan ng isang tanawin, maraming banggitin ang mga katangian tulad ng sukat, kulay hugis, at iba pang objektibong detalye. Pangalawa, subjektibong paglalarawan. Ito ay personal na pananaw at damdamin na may akda. Ginagamit ang mga emosyon, opinyon, at personal na karanasan upang ilarawan ang paksa. Sa halip na tuwiran, banggitin ang mga katotohanan, naglabas ng mga opinyon, impresyon, at reaksyon ang may akda. Halimbawa, sa paglarawan ng isang tanawin, maaaring ipahating ang personal na karanasan at damdamin na may akda habang tinitignan ito, tulad ng paghanga, paghaba, o pagkasiya. Pagsasanay. Una, pumili ng paksa. Pangalawa, magsasaliksik. Pangatlo, pagpaplano. Pang-apat, gamitin ang mga pandama. Pang-lima, pagpili ng tamang salita. Pang-anim, pag-edit. Pang-pito, pag-uulit-ulit.